Malipayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Gikan dinhi sa syudad sa Davao, paingon sa tanang dapit sa Pilipinas ug sa kalibutan. Nagakalipay ako nga makauban kamo nining taknaa. Og nakatunan nato milabay natong mensahe nganong nagagamit og mga sambingay si Hesus. Og klaro ang iyang tubag, ang pinakaimportante akong kutloon ay mong kalimot ha. Ang una nga adunay mga taong diretso nakadawat sa mga pagtulun-an gikan kay Ginoong Kristo. Apan adunay pipila nga wa gyud makabati. Unyang uban pod nga nakadungog dili naghatag og importansya. Busa aron makuha ni Ginoong Kristo ang atensyon sa uban, gigamitan niya og sambingay. Ikaduha nga nindot kay ang rason, maayo gyud kayo og inumduman nato nga ang Dios adunay tinguha sa pagluwas sa tanang mga katawhan. Tinuod nga aduna gyud tawo mo dumili kay gitagaan man tag kaugalingon natong kabubuton, apan dili diha mo give up ang atong manunubos nga si Hesus tungod kay naggamit siya og mga sambingay aron makuha niyang atensyon sa ubang mga di matinuon og ang iyang pulong so that I might heal them. Daghang tawo nagkasakit mahitungod ni sa spiritual nga sakit ug unta pinaagi sa pagpanudlo ni Ginoong Kristo og mga sambingay ang mga katawhan makakat-on sa kamatuoran kay buot nilang tugkaron og unsa ang maong pagtulon ang gipresent sa maong pagpanudlo. Now, here is another parable, and tonight our lesson is about the parable of the mustard seed. Matthew chapter 13 verses 31 and 32. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds. But when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong nabasa. Duha lang ni ka bersikulo mga kaigsunan ang patukuranan og ngiyang pagtudlo may tungod sa liso sa mustasa. Paminawa ninyo pagayo. Adunay mga confusing matters that we should remember o karon hinumduman nato. Dili usa ka klase lang ang mustasa. Apan tanang mustasa nagbaton og gamay nga liso. There is a mustard plant, ginatawag na mustard green, naapod ginatawag nga mustard tree, kahoy. O kasagaran, mailhan nato basta magisgot ng mustasa, di man lang na sa dahon nga pwede siyang maapil nga isalad. Apan mismo ang kadtong iyaha nga liso, nga labihang gamaya. Kung mo yung munggos, pinuha pag yun na inyong munggo. Kay mas gamay pag yun na ang mustasa. Tanawan ninyo ang picture. Yung na ang iyahang itsura. Kagamay. Apan kung ang hisgutan, katong ginatawag nga giant mustard, inigtubo nini magdahon gihapon, magbulak siya og yellow, dalag ang iyahang color, unya mutaas na siya, mahimo gid siyang kahoy. Among the grasses, among the herbs, siya mo'y pinakataas. Kay moabot gud ni siya og mga 9 feet. Mga mga 3 ka metro, halos 3 ka metro ang iyahang isaka. Pero herb ni siya. Mao na nga ang sultis bala ang kasulatan, gamay ug kung imong itanom with the right climate and soil, pwede na siya nga pinakadako sa mga sagbot. Di man gid siya grass, no, pero herb man ang tawag nato. Pero mo na siya mulabaw. Og
kini karon ang atong tun-an kay nagsulti ba bala ang kasulatan nga sa iyang pagkadako pwede nga bisan ang mga langgam mubatog niini. Ay ninyo pag i-concentrate lang katong mustasa nga magdahon lang siya nga murag pitsay, apan kini kadtong mustard tree mao ni atong ginahisgutan. Anam-anam dugay man apan nagatubo nga magsanga siya mahimong kahoy pwedeng batugan og mga langgam. Ay pasabot nini malig-on kay ngano makabatog man ang mga langgam. Karon, ang sambingay di nato ang kalimtan usa ni kasugilanong yutan-on apan adunay langit nung kahulugan. Ang sentro sa pagpanudlo ni Ginoong Kristo mahitungod sa liso sa mustasa dinhi karon naa ang leksyon mahitungod sa maing balita. The center of this lesson, because Jesus did not use only at this time the mustard seed, but in other teaching he used it also. And today the center is about the gospel. Tanaw ninyo pag ay mga kaigsunan. Dinis maing balita, dili ni mahitungod adtong unsaong pagpadako mutabon sa ubang kahoy, pero mahitungod ni sa maing balita, the gospel. Og ang iya dinhi nga dako kayo nga leksyon mo ni. Masabuhag ang maayong balita bisan og dili ni kalit nga mutubo. Bisan og dili dinaghan ang muila sa kamatuoran niini. Apan kini mupakaylap, moabot sa laing lugar, ug bisag naggikan kana sa Jerusalem, apan miabot hantud dinhi sa atong lugar, Pilipinas, hantud diha sa imong lugar kung asa man ikaw nga dapit sa kalibutan karon. Now, let's study what the gospel is. Anong tun-an man gyud nato unsa ang maayong balita? Mga kaigsunan, importante kaayo ni. Sa pamulong ni Apostol Pablo, nindot yun ni kaayo. Di lang ni i-memorize, pero ilha ang kamatuoran. Romans chapter 1, verse 16. Paminaw ninyo pag-ayo, kaya ang musunod ba ani nga mensahe may tungod ni sa maing balita. Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Mao ni ang mga pulong ni Apostol Pablo. Wa nako ginakaulaw ang maayong balita. Unsa man gyud ni maayong balita? Doon na ni mga importanteng ingrediente mga kaigsunan ng maayong balita. Una, nga si Jesus namatay. Ayaw undang nga gyud diha kay di ba yan ang maayong balita ug moyon ta nga namatay si Juan. Si Jesus namatay, gilubong sab siya. Apan nabanhaw siya sa ikatulo nga adlaw. So Jesus died and then Jesus rose again. Unya hinumduman po nato human sa mikayab sa kalangitan, doon na siya promesa nga siya mubalik pag-usab. So Jesus died, Jesus rose again, Jesus is coming again. Ug niana siya ang mahimo nga siya ay nahimo nga manunubos. Munay maayong balita. Munay angay masabtan sa tanang mga katawhan, sa tanang mga kanasuran, sa tanang dapit. Mao na ang Biblehanong kamatuoran. Mao na nga ginagmay lang. Liso sa mustasa. Inguna na ang may balita. Gipakaylap gikan sa Jerusalem. Miabot sa kasilinganang lugar, anto Juda. Miabot sa gawas, mauning Samaria. Apan mga kaigsunan, miabot sa Pilipinas. Ipakaylap lang, itudlo lang, iwali lang. Kini atong ginahimo karon. Kay moabot ra ni ingon sa balaang kasulatan, even unto the end of the world. Sa bisan asa nga dapit sa kalibutan, isang yaw lang yun. Moingon uban, sao naman lang na among tinuuhan. Mga kaigsunan, ang Biblehanong
tulunan mao gyud ang atong ginatudlo nga si Hesus lang wa nay lain dili mailisan si Ginoong Hesukristo ra gyud mao ang dalan, mao ang kamatuoran, mao ang kinabuhi. Ay mo kalimot niya na. I am the way, the truth, and the life. Mao na ingon ni Ginoong Hesukristo. No man cometh unto the Father but by me. Walay laing makaadto sa Amahan, ang Dios nga Amahan. Gawas kung pinaagi nako. Mao na nga ayaw og kabalaka nga moingon ka wa man to naminaw to akong giisangyawan. Isangyaw lang. Isulti lang. Ako daghan nag-eksperyensya nga daghan ang mga di maminaw. Ako nakaagi na nga biyaan ka kung imo nang igasulti. Mo na usahay mas maayo lang inang naata sa usa ka confined nga lugar. Gani bisan og funeral service do na gyapon mga panghitabo nga adunay taong mubiya pero kana kay nakaplaster ng uban, nagalingkod na, mauwaw po na manggawas ang uban, take that opportunity nga isulti ang maayong balita. Kay bisan og gamay, bisan mo yung ka bag-uhan pa kung Kristohanon, bisan mo yung ka wa pa man ka ikoy nabaw-an, but tell them that Jesus is the only way to heaven. Kalakip na sa maayong balita nga ang tao di na kinahanglan magsigi og himog pamaagi nga maluwas niya iyang kaugalingon kay di gyud na niya mahimo. No man has in himself the ability to save himself. Wala gyud. Muna sugdan nato simpleng mensahe, gamayng mensahe. Apan kana ialaw, itugot nga ang Dios maoy mo patubo. Unya ang tao maminaw, unya iyang kuptan ang kamatuoran, magatubo diha sa kamatuoran. Ay mo kalimot mga kaigsunan, gitahasan ta niining tanan. Ang sugo sa ato mo ni makita sa Matthew chapter 28 verse 19 nga nagaingon, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mao ni ang dakong sugo. Mao nang ginatawag ni Great Commission. Kaya ang sulti din panglakaw kamo. Igatudlo sa tanang kanasuran. Mao na atong papel mga kaigsuunan. Kung way nag-anhid ris Pilipinas nga musulti sa ato, wa gyud ni sa ato, wa gyud ko niining ginatanyag nga gisaad nga kaluwasan sa Dios. Apan kita nakabaton kay may mga taong mianhin nato. Karon papil na pud nato nga sabwag, igasulti, igatudlo, igawali ang maayong balita. Kung di nato mamahimo kitay manglakaw na naay mga missionaries nagtahan sa ilang kinabuhi, ang ilang pamilya para magalakaw, magawali, support them. Nining kay tabo sa atong kalibutan karon, we need more missionaries nga magwali sa pulong sa Ginoo. Sa sunod nato nga mensahe, tan-awon nato ug unsang mga pamaagiha nga bisan og dili ikaw mao ang full-time missionary, dili ikaw full-time nga pastor, apan makahimo gyapon ikaw sa pagpakaylap sa maayong balita. Ay kalimot, the parable of the mustard seed, gamayng binhi, gamayng liso, slowly, surely, and powerfully, mutubo ni basta maisabwag ni. Hinaot pa nga malakip ka nga magsabwag sa pulong sa Ginoo. Gusto sa Dios kay kini atong kabilinggan nga maapil ikaw, maapil ako, kitang tanan nagapaminawron. Muapil kita sa pagsabwag sa maayong balita. Simple, gikan sa ordinaryong tao sama nato, apan kung gamhan sa Dios, dako ug dangatan. Imo ba usab nga itahan ang imong kaugalingon?
para magtabang nga mapakaylap ang maayong balita. Ako nang ilakip sa pag-ampo. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan, to God be the glory, and shalom.